Muling damapo ang isa pang malakas na sa kabilang pisngi ng lalaki. Patawarin mo ako lady. Bahagya itong yumuko na para bang hiyang-hiya. Hindi kita kinompronto noon sa ginawa mong pagsisinungaling. Kay Ashton ko ibinuntan ang lahat ng galit ko noon. At mukha namang namimahasa ka na, dahil inulit mo na naman ang lokohin ako. Tarantado ka. Nagngangalit niyang pinaghahampas sa braso si Tadeo, lahat naman ng iyon malugod na tinanggap ng lalaki. Sorry lady. Kitang-kita ang pagpapakumbaba at sinseridad sa mga mata nito, ngunit hindi naman naiwasan ni Emmy ang pagtaasan siya ng kilay. Sorry. Tingin mo ba mapapatawad kita? Umiling-iling ito. Ginawa mo na naman akong siyanggatado. Kitang-kita ang pamumula ng mukha ni Emmy dahil sa labis na galit. Bago makaimik si Tado ay muli itong nagsalita. Imagine, umiiyak ako ng ilang ulit sa isang kasinungalingan. Sobra akong nasaktan sa isang pangyayari na gawa nyo lang pala. Muling niyang pinaghahampas si Tadeo Miguero. Para siyang bulkang sumabog. Tumulo ang luha nito dahil sa galit. Maniwala ka lady, labag yun sa kalooban ko. Sumunod lang ako sa utos ng Great Master. Muling tumaas ang kilay ng babae. Talaga ba? Huwag na ulit akong paikutin Tado. Umiling-iling ito bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi mo na ulit ako mapapaikot. Kung hindi siguro nakahalata si Ashton, baka hanggang ngayon patuloy niyo pa rin akong niloloko. Kaagad namang umiling si Tadeo. Hindi po lady. Hindi ko lang po alam kung paano sasabihin sa iyo ang lahat. Pero maniwala ka, gumagawa ako ng paraan para mabunyag ang totoo. Hindi umimik si Emmy, ngunit nagpatuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi nito. Sorry sa nagawa ko, pero hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko lady. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit tila naman hindi natinag si Emmy. Maitatama mo lang ang pagkakamali mo, kung maibabalik mo ang panahon Tado. Mapait niyang turan sa lalaki. Kitang-kita ang mariing paglapat ng kanyang mga labi, habang patuloy sa pag-agos ang kanyang luha. Nakadalawa ka na sa akin. At hindi ko talaga alam kung mapapatawad pa kita. Mariin niyang turan. Umiling-iling ito, at tila ba hindi alintana ang kanyang pagluha. Sa dinami-dami ng taong pwedeng manloko sakin, bakit ikaw pa? Ikaw pa na itinuring ko ng kaibigan. Puno ng hinanakit niyang turan. Sorry po. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Tadeo. Tila anumang oras ay maluluha rin ito. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo Tado. Muling tumulo ang luha nito. Kitang-kita rin ang pait sa mga mata nito. Lady, puno ng sinseridad at pag-aalala sa mga mata ni Tadeo. Tatanggapin ko po ang galit niyo lady. Pwede sana po, kumalma ka muna. Baka po kung mapano ka po. Tila naman inintindi ng babae ang kanyang pag-aalala. Lalo lamang itong napaluha. Lady, tama na po. Baka mapano po kayo. Hindi umimik si Emmy. Akmang magsasalita na muli si Tadeo nang makuha ng atensyon niya ang isang tinig. Tadeo, iwan mo muna kami. Kaagad napunta ang tingin niya sa likuran ni Emmy. Mula roon ay tumambad sa kanyang paningin ang walang emosyong mukha ng kanyang amo. Sige po, master. Marahan itong tumango. Sandali rin niyang binalingan ng tingin ang lumuluhang si Emmy, bago siya nagdesisyong humakbang palayo. Emmy, mahinang tawag ni Ashton sa kanyang misis. Hindi umimik ang babae, kaya naman mahina siyang napabuntong hininga, bago siya humakbang patungo sa harap nito. Lumuluha naman siyang tiningala ng babae. Ashton. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ashton. Tumaas ang kamay ni Ashton, at sa kamarahan niyang pinyunas ang luhaang pisngi ng babae. Please, tumahan ka na sa pag-iyak Emmy. Lalo namang napaluha si Emmy. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang kanyang natuklasan. Mabilis siyang yamakap sa kanyang mister. Buhay ka ba talaga? Hindi ba ako nananaginip lang Thunders? Marahan namang hinagod ni Ashton ang kanyang likod. Hindi ako makapaniwala. Nandito ka at buhay na buhay. Umaagos ang luha nitong tumangala sa lalaki. Salamat ng marami sa lumikha dahil buhay ka. Muli namang pinyunas ni Ashton ang luha sa pisngi nito. Hindi mo lang alam Thunders kung gaano ako kasaya. Tila naman hinaplos ang puso ni Ashton Blumentritt sa narinig. If you're happy, then you should stop crying. Mahina hong turan nito, habang marahan nitong tinutuyo ang pisngi ng kanyang misis.
Tears of joy lang ta. Muling sumungaw ang luha sa mga mata ni Emmy. Promise Emmy, I will do everything to make my memory back. Babalik din ang dating Ashton na kakilala mo. Pinilit namang ngumiti ni Emmy. Hindi mahalaga kung naaalala mo ako Thunders. Ang importante kasama kita ngayon. Sumidhi ang labis na kasiyahan sa puso ni Ashton Blumentritt sa narinig. Kaagad kumilos ang kanyang mga kamay, kinabig ang kanyang kabiyak upang bigyan ng mahigpit na yakap. Mula naman sa madilim na sulok sa di kalayuan, ay isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie jacket ang nagmamatsyag sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya natuluyan sa aksidente. Kumuyam ang kanyang kamao. Hindi pwede. Kung hindi ako nagtagumpay noon, sisiguruhin kong sa susunod, totoong pagluluksa na ang mangyayari. At hinayaan ni Balay na mangyari ta. Paano na lang kung nakunan tong anak ko? Humalukip-kap si Amaya Valdez. Hindi rin ito napigilan na paningkitan ng mata ang kanyang manugang. Kulang na lamang ay mag-alboruto ito sa galit, matapos sabihin sa kanila ni Emmy ang nangyari. Mabuti na lamang at nariyan si Norberto na pumipigil sa kanyang misis. Nakakapanggigil. Hindi man lang nila inisip ang kalagayan ng anak ko. Kung nandito lang si Balay, pepektusan ko talaga yun. Nagngangalit nitong Turan. Ma, kaagad namang saway ni Emmy sa kanyang ina, ngunit hindi naman siya inintindi ni Amaya. Ni hindi man lang siya nito binalingan. Nanatili itong nakatingin kay Ashton Blumentritt. Para bang isa itong pulis na nasa isang interogasyon. Iyak nang iyak ang anak ko noon, tapos ngayon malalaman namin na wala naman pala siyang dapat ikaiyak. Tumaas ang kilay nito. Gusto mo hampasin kita ng dos por dos para matuluyan ka na ha? Mama naman. Muling saway ni Emmy sa kanyang ina. Kaagad naman siyang binalingan ni Amaya. Manahimik ka. Pinanlakihan niya si Emmy ng mata, bago nito ibalik ang tingin sa kanyang manugang. Palibas sa mahal na mahal mo kaya pinagtatanggol mo. Mama naman tila nahihiyang sambit ng babae. Pakiramdam din niya ay nag-init ang kanyang pisngi. Pasimple na lamang siyang naupo at nag-iwas ng tingin. Nako kung nandito lang ang tatay nito, pag-uuntugan ko sila sa ulo. Nagpupuyos sa galit na turan nito. Mahal, mahina namang saway ni Norberto Valdez. Relax ka muna mahal, baka tumaas na naman ang presyon mo. Bamaling naman ito kay Norberto. Hindi mo ako masisisi, sinaktan nila ang anak natin. Oo, nandun na tayo pero sa ngayon, intindihin na lang natin si Balay. Magpasalamat na lang tayo na buhay ang manugang natin. Mahina hong turan ng Ginoo. Mahina namang napabuntong hininga si Amaya. Unti-unti ring lamambat ang ekspresyon ng mukha nito, bago bamaling kay Ashton Blumentritt. O siya, patatawarin kita ngayon. Pero tandaan mo to, kapag umiyak ulit ang anak ko, makikita mo, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. I'm sorry mama, don't worry po, I will not hurt Emmy again. Puno ng sinseridad na turan ni Ashton. Hindi mo naman kasalanan yun Mabilis na sabat ni Emmy. Umawang ang labi ni Ashton. Upang magsalita sana, ngunit natigil siya nang muling magsalita si Amaya. Hay naku, tama na. Punta na kayo sa kwarto nyo. Pupuntahan ko na rin ang mga apo ko at baka magising sila. Hindi na nito hinintay na magsalita ang kahit sinuman sa kanila. Kaagad itong humakbang patungo sa kanilang silid, ngunit bago nito tuluyang buksan ang pinto, ay muli itong lumingon sa kanila. Alam kong na-miss nyo ang isa't isa, pero sana dahan-dahanin nyo lang. Mama, mabilis na sansala ni Emmy sa kanyang ina. Pulang-pula ang pisngi nito dahil sa labis na hiya. Agad namang namaywang si Amaya Valdez. Aba, mabuti na yung inaabisuhan ko kayo. At baka maapektuhan pa yang apo ko dyan sa tiyan mo. Pinigil naman ni Norberto Valdez ang kanyang ngiti dahil sa tinura ng kanyang misis. Bago pa makaimik ang kahit sino sa kanila, ay bamaling ang ginang kay Ashton, at saka muli itong nagsalita. Ingatan mo yang anak ko Ashton. Tila nagbabantang saad nito. Marahan namang tumungo si Ashton Blumentritt. Yes po mama. Siguruhin mo lang. Muli pang banta ng ginang, bago nito tuluyang buksan ang pinto ng kanilang silid. Pagpasensyahan nyo ang mama nyo mga anak. Ganon lang talaga yun. Pero noong nawala ka iyak din ng iyak yun. Mahinang tinapik ni Norberto ang balikat ng kanyang manugang. Wala po yun papa. Naiintindihan ko po si mama. Labis kaming nagpapasalamat na makakasama ka pa namin anak.
Tila naman hinaplos ang puso ni Ashton sa narinig. Thank you po. Ginawaran naman siya nito ng munting ngiti. O sige na, magpahinga na rin kayo, at susunod na rin ako sa mama nyo. Marahan na lamang tumungo sina Emmy at Ashton. Nang tuluyang makapasok si Norberto sa kanilang silid, ay marahang hinawakan ni Ashton ang kamay ni Emmy. Naging dahilan yun upang mapatingin sa kanya ang kanyang kabiyak. Halika, mahina niyang turan, kasabay ng marahan nitong paghila sa kanyang kamay. Puno naman ng pagtatakang tumayo si Emmy sa pagkakaupo, at marahan lumapit sa kanyang mister. Ngunit napaawang ang labi ni Emmy nang umupo si Ashton, at sa kanito tinapik ang kanyang kandungan. Come on, marahan, at tila buong pag-iingat siya nitong inalalayan, upang maupo sa kandungan nito. Tila naman nanuyo ang lalamunan ng babae, nang sandaling makaupo ito. Hindi rin niya naiwasan ang mapalunok nang maramdaman niya ang pagyakap ni Ashton sa kanyang bewang. I don't remember anything, but it feels like I miss you so much. Tila puno ng pag-ibig ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Para namang hinaplos ang puso ng babae. Na-miss din kita, Thunders. Naluluhang ikanawit ni Emmy ang kamay nito sa leeg ng lalaki, at saka yamakap dito. I wish I can have my memories now, Emmy. Mahinang turan nito. Wish ko naman na sana matulungan kita, Thunders. Naramdaman niya ang paghagod ng lalaki sa kanyang likod. May naaalala akong dagat at tingin ko ikaw yung babaeng kasama ko doon. May kasama rin tayong bata habang nasa dagat tayo, at nagbabasaan ng tubig. Mabilis namang kumalas ng yakap si Emmy sa kanya, at nanlalaki ang mga mata nitong napatingin sa kanyang mister. Baka yung pinasyalan nating resort yan. Napalunok naman ang lalaki. I want to go there. Natahimik naman si Emmy. Hindi niya moari kung ano ang kanyang sasabihin. I want to go there with you, Emmy. Tila nagsusumamong turan nito. Unti-unti namang sumilay ang ngiti sa labi ng babae. Hindi niya inaasahang yayayain siya nito. Gusto ko ring bumalik doon, espesyal ang lugar na iyon. Lalong tumamas ang kanyang ngiti nang sumagi sa isip niya ang magandang alaala sa resort. May I know why it is special. Gumuhit naman ang hiya sa mukha ni Emmy bago siya nagsalita. Tumikim siya bago nagsalita, kasi kasama kita roon at si Hyde. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng lalaki. Sa simpleng sinabi ng kanyang misis, ay tila ba tumalon ang kanyang puso dahil sa ligaya. Ikukwento ko sa iyo ang mga nangyari kapag nandoon na tayo. Sumilay ang ngiti sa labi ng kanyang mister. I am looking forward to that, Emmy. Sumilay rin ang matamis na ngiti ni Emmy, habang nakatingin sa kanyang mister. Kailan tayo pupunta? Tila kusang kumilos ang kamay nito, at nilero ang kulot na buhok ni Ashton. Bukas. Natigil naman sa ginagawa si Emmy. Unti-unti ring nawala ang ngiti sa labi nito. Oo nga pala, paano ang mga bata? Gusto ko sanang kasama sila. Marahan namang tumungo si Ashton. Of course. We will bring the kids with us. Muling gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Emmy. Nakikinikinita na niya ang masayang bakasyon kasama ang kanyang mag-ama. Ngunit ang kanyang ngiti ay unti-unting nabura sa sunod na tinura ni Ashton Blumentritt. We will also bring Tadeo with us. Who is Indigo? Hindi na iwasan ni Emmy ang mapasimangot, habang tanaw-tanaw niya mula sa di kalayuan si Tadeo Miguero. Nakikipaghabulan sa dalampasigan ang lalaki sa dalawang bata. Tila naman tuwang-tuwa ang kambal, habang nakikipaglaro sa kanilang tatay Tado. Natigil lamang siyang pagmasdan ang tatlo, nang maramdaman niya ang pagyakap ni Ashton sa kanyang bewang. Huwag ka nang sumimangot, okay? Dinampyan nito ng halik ang kanyang balikat. Mahina namang napabuntong hininga si Emmy. Kasabay ng pagharap niya sa kanyang mister. Kung siya lang ang masusunod, ay pauwiin niya ora mismo ang lalaking kanyang kinaiinisan. Please understand that we need Tadeo. Puno ng sinseridad ang mga mata nito. Masuyo ring humawak ang kamay nito sa kanyang pisngi. Let's give him a chance, please. Lalo namang nagusot ang mukha ni Emmy. Aniya sa sarili, hindi pa siya handang patawarin si Tado. We know that my life is in danger. And the culprit might take this chance to harm me or worse, any of us. Napabuntong hininga na lamang si Emmy. Sige na nga, pagbibigyan na kita. Tila sumusukong turan niya.
Aniya sa sarili, siguro ay pagtitiisan na lamang niya si Tado, alang-alang sa kanilang seguridad. Tila naman nakaramdam si Tadeo Miguero, dahil naramdaman ni Emmy ang pagdistansya nito sa kanila. Makailang ulit itong niyaya ni Ashton na samahan sila sa pagkain ngunit tumanggi ito. Nang sumapit ang hapon, ay saka lamang ito lumapit sa kanila, upang kunin ang mga bata. Hiling mismo ng mga bata na kay Tadeo sila tatabi sa kanilang pagtulog. Nang silang dalawa na lamang ni Ashton ang nasa cottage, ay tila nanuyo ang lalamunan ni Emmy, nang makita niyang magtanggal ng pangitaas na damit ang kanyang mister. "I'll just take a shower." Sandali niyang binalingan si Emmy. Pinilit naman ni Emmy ang tumungo kahit sa totoo ay hindi siya komportableng makita na walang pangitaas na suot ang lalaki. May kung anong init sa kanyang kaibuturan na hindi niya maipaliwanag. "Ligo well." Ilang sandali naman siyang tinitigan ni Ashton, bago siya muling nagsalita. "Do you want to join me?" Naramdaman ni Emmy ang pag-iinit ng kanyang pisngi. "Hindi. Ayoko." Mabilis itong umiling-iling. Marahan namang tumungo si Ashton Blumentritt. "Alright," tura nito kasabay ng kanyang paghakbang patungo sa pinto ng banyo. Nang tuluyang makapasok si Ashton sa loob, ay napabuga naman ng hangin si Emmy. "Hay! Bakit ba biglang naging hoti ang hangin dito? Sira na yata ang aircon dito." Bulalas niya kasabay ng pagpaypay nito ng kanyang kamay sa sarili, at pag-upo sa malambot na kama. Iginala niya ang tingin sa loob ng cottage. Hindi niya naiwasang maalala ang mga alaalang pinagsaluhan nila noon ni Ashton Blumentritt. Hindi niya naiwasan ang mapangiti. Aniya sa sarili, parang kailan lang ay galit na galit siya sa lalaki. Hindi niya inakalang ang lalaking labis niyang kinaiinisan noon, ang siyang makakapagpatibok sa kanyang puso. Tila bumalik siya sa realidad nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nang lingunin niya iyon, ay bumungad sa kanya si Ashton na nakasuot ng puting roba. May hawak ang kamay nitong puting towel, at tinutuyo nito ang kanyang buhok. Nang maramdaman ng lalaki ang pagtitig sa kanya ni Emmy, ay kaagad nang bumaling ng tingin. Nagtama ang kanilang paningin. "Already prepared your bath?" Ngunit tila naman hindi yun pinansin ni Emmy. Nanatili itong nakatingin sa kanya, kasabay ng pagbukas ng labi nito. "Gusto mo bang sumayaw, Thunders?" Napakurap naman ang lalaki. Bago pa siya makahuma sa tinura ng kanyang misis ay muli itong nagsalita. "Sayaw tayo." Pinilit na lamang niyang ngumiti, kahit nagulat siya sa pagyayaya ng kanyang kabiyak. "Sure." Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Emmy. Saglit lang. Mabilis nitong tinungo ang telebisyon at binuksan iyon. Nang mabuksan niya iyon, ay makailang ulit itong pumindot sa remote control, hanggang sa matapat ang palabas sa isang babaeng kumakanta. Nang pumailan lang ang awitin, ay kaagad na tinawid ni Emmy ang kanilang distansya. Bago pa siya makahuma, ay lumapat ang mga kamay ng babae sa kanyang batok. Tila naman wala siya sa sariling humawak sa baywang ng babae. "Ashton." Nang magtama ang kanilang mga mata, ay kitang-kita na tila naluluha si Emmy. Automatiko namang tumaas ang isang kamay ni Ashton, ay masuyong hinaplos ang pisngi ng kanyang misis. "Why? What's the problem?" Marahan namang umiling ang babae. "Wala." Tumulo ang luha nito. "Wala. But you're crying." Pinunas ni Ashton ang luha sa kanyang pisngi gamit ang hinlalaki nito. "Masaya lang ako, Thunders." Isinandal ni Emmy ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ng kanyang mister. "Buong akala ko, hindi na kita makakasayaw ulit." Naramdaman ni Emmy ang masuyong paghagod ni Ashton sa kanyang likod, habang marahan nilang sinasabayan ang awitin. "Iyong first natin, dito nangyari noon." Nagangat siya ng tingin. Mahina siyang natawa bago siya muling magsalita. Habang may kumakanta na singer sa TV. Gumuhit naman ang tila nahihiyang ngiti sa labi ni Ashton. "I thought I am rich." Napaawang naman ang labi ni Emmy sa tinura ng lalaki. "If I am really rich then I should have rented a live singer, while we are having a date on a high-end restaurant." Gumuhit naman ang pilyang ngiti sa labi ni Emmy. "Wala akong magagawa, kuripot ka eh." Napalunok naman si Ashton Blumentritt. "M.I. Mahina namang napatawa si Emmy. Hindi niya inaasahang maniniwala sa kanya si Ashton. Hindi ka kuripot. Pero sa totoo lang, parang mas gusto ko ta. Kontento ako dito. Masaya ako dito."
Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Ashton. Hindi naman importante kung magkano ang gastos, ang importante kasama ko yung taong mahal ko. Hinuli niya ang tingin ng kanyang misis, habang marahan silang sumasayaw sa malamyos na musikang nagmumula sa telebisyon. I don't remember anything, Emmy. But I felt inside that I love you too. Sabihin mo sakin, I love you my beloved. Natigilan naman si Ashton. Come again. Kumunot ang noo nito. Bago pa makaimik si Emmy, ay natigilan ito ng sinapo si Ashton ang sarili nitong noo. Gumuhit naman ang pag-aalala sa mukha ni Emmy. Ashton, bakit? Anong problema? Marahang umiling ang lalaki. Wala, parang sumakit lang yung ulo ko. Marahan siyang hinila ni Emmy patungo sa kama. Upo ka muna. Inalalayan niya sa pag-upo ang kanyang mister. Sobra ka sigurong napagod. Mula kasi nang dumating tayo dito, wala ka pang pahinga. Pinisil ni Ashton ang kanyang kamay. Nang mapatingin sa kanya si Emmy, ay nagtama ang kanilang mga mata. I'm alright. Ngunit bago makaimik ang babae, ay muli itong nagsalita. But can I ask something? Kaagad namang tumungo si Emmy. Oo naman. Ngunit tila nawala ng kulay ang mukha ni Emmy sa sunod na tinanong ni Ashton Blumentritt. Who is Indigo?